Sinabi nang huwag kang maingay. Papagalitan tayo ni Mama. Halika, sige. Tignan nga natin yung sinasabi mong babae kung nasa labas. Anong ibig sabihin nito? At sino ka? Itong nararapat sa'yo. Pinahirapan mo ako ng gusto. Baka gaganti na ako sa'yo. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Hanggang saan ang titiisin mo sa ngalan ng pag-ibig? Akala ko kakayanin ko ang lahat dahil wagas ang pagmamahal ko sa asawa ko. Pero hindi. May hangganan pala ang lahat. Sadyang may mga bagay na hindi kayang lunukin ng isang tao. Hayaan niyo akong magbalik tanaw sa isang mapait na karanasan na hanggang ngayon, kahit kalahating dekada na ang lumipas, nakabaon pa rin sa aking puso't isipan. Ako si Marisol, Marina lang for short. At ngayong araw na ito, samahan niyo akong balikan ang nakaraan ko sa hasyenda ng malupit kong biyenan. Nagsimula ang lahat ng isama ako pa uwi ng napangasawa ko sa kanilang hasyenda. Oo, hasyenda. Kasi ubod ng yaman ni Henry. Isa siyang merkado, kaya napapabilang siya sa pinakamayamang pamilya sa probinsya namin. Napakabilis ng pangyayari. Daig pa ng love story namin ang mga pelikula dahil parang love at first sight. Nagkita kami sa kalsada, may daladala akong bayong ng pinamili ko tapos siya naman nakakotse. Galing siya sa kabilang bayan, ako naman na malengke. Kamuntikan na niya akong mabundol pero mabuti na lang napahinto siya. Tinulungan niya ako ng mahulog ang mga pinamili ko at doon na namuo ang pagtitinginan namin. Hanggang sa umabot na nga sa kasal. Mabilis ang lahat at talagang hindi ko napigilan ang mahulog sa kanya. Masasabi kong gano'n na rin naman siya dahil kahit marami kaming pagkakaiba, agad niya akong niyaya na magpakasal. Kaya heto na nga. Ilang buwan lang nang magkakilala kami pero nandito na ako. Pauwi na sa hasyenda niya bilang misis niya. Mari, okay ka lang ba? Ayos lang naman ako, mahal. Kinakabahan lang talaga. Huwag ka na mag-alala. Pumayag naman si na Mama na dumito ka sa amin. Sigurado ka ba na okay sa kanya? Hindi ba siya galit sa akin? Mahal, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi siya galit sa'yo. Nagkasakit lang talaga siya nung kasal natin kaya hindi siya nakadalo. Nakakakaba kasi talaga, Henry. Ang laki-laki nitong hasyenda niyo. Tapos ako galing lang sa baryo namin. Ay, nakakapanibago lang. Huwag mo na isipin yun. Ang importante magkasama tayo. Dapat masanay ka na bilang asawa ng may-ari nitong mga nakikita mong lupain. Uy, grabe ka naman. Baka marinig ka ni Mama mo. Sabihin pa niya, yun lang yung habol ko sa'yo. Siyempre hindi. Alam naman natin na ang kagandaang lalaki ko ang talagang nang-akit sa'yo. Ikaw talaga, ang dami mong sinasabi dyan. Basta huwag ka matakot kay Mama, ha? Mukha lang siyang masungit pero mabait naman yun. Welcome to Casa Mercado, ang bago mong bahay. Napatingala na lang ako sa laki ng bahay nila. Malamansyon sa gitna ng malawak na lupaing napapalibutan ng mga kakahuyan. Pero tila ba may kakaiba kong pakiramdam sa buong lugar. Hindi ko maiwasang kilabutan habang pinagmamasdan ang mga naglalakihang puno sa likod ng mansyon at ang mga nagtataasang mga pananim sa kanilang hasyenda.
Grabe. Ang lawak pala talaga ng lupain nyo, no? Oo, kaya mahirap asikasuhin. Lalo na ngayon, kulang sa tauhan. Hindi panahon ng ani kaya medyo matataas na yung mga pananim kaya huwag kang pupunta dyan sa gitna ng mga palay ha. Baka maligaw ka. Teka, anong nangyari? Bakit nagkulang na sa tauhan? Hindi ko alam eh. Hindi na kasi ako ang namamahala. Simula nung lumuluwas na ako ng Maynila para dun sa bago kong trabaho. Medyo napabayaan na. Tinanggal daw yung isa sa trabaho sabi ni Mama pero yung iba naman may chismis na nawawala daw. Nakakainis nga eh. Ang daming chismoso dito. Nawala? Paano nawala yung mga tauhan? Hindi ko alam. Alam mo naman sa mga ganitong kalaking lugar sa probinsya, maraming mga kababalagan. Huwag mo na lang pansinin. Minsan marami lang talaga mga chismis sa mga tao. Sigurado naman akong hindi totoo yun. Nga pala, huwag kang magugulat kay Mama ha? Anong ibig mo sabihin? Ano ba tong ingay dito? Ay, sakit ng ulo ko. Tessa! Tessa! Nasaan na naman bang babaeng yon? Kung kailan kailangan mo ng katulong, laging wala. Mama, nandito na kami ni Marisol. Kahit sinabihan ako ni Henry, talagang nabigla pa rin ako pagpasok namin sa mansyon nila dahil isang napakagandang babae ang pababa ng engrandeng hagdanan. Para siyang isang diyosa na bumaba sa lupa. Ganon siya kaganda. Hindi mapagkakaila ang estado ng buhay ng nanay ni Henry mula sa postura niya at pananamit hanggang sa kutis ng kanyang balat at maamong mukha. Hindi mo aakalaing may anak na ang babaeng lumapit at yumakap kay Henry. Oh, Henry, iho, you're back. Namiss kita. Kumusta ang bakasyon mo? Okay naman po ang honeymoon namin ni Marisol, Mama. Ay, si Marie nga po pala. Asawa ko. Hello po, tita. Tita? Henry, tama bang narinig kong sabi niya? Doña Rosa ang tawag sa akin dito sa asyenda. Pakitandaan. Ay, opo. Pasensya na po. Doña Rosa. Ito na ba yun? Yan na ba yun na pangasawa mo, iho? Ma, nga pala, sorry. Biglaan ang lahat. Hindi lang talaga nakatugma ang mga schedule. Ngayon lang kayo formal na nagkakilala ni Marisol. Oo nga, tama ka. Walang matinong pagkakataong makilatis ko ang babaeng yan. Pwede niyo siyang tawaging Marisol. Marie na lang for short. Kumain ka na ba, iho? Mukhang nangangayayat ka. Naku, ikaw talaga. Hindi mo ata inaalagaan ang sarili mo sa kakatrabaho mo. Gusto mo na bang magpahinga? Pinalinis ko na yung kwarto mo kay Tessa. Sige po. Medyo napagod nga kami sa biyahe. Gusto ko sanang umidlip muna bago maghapunan. Ay, dun siya sa kabilang kwarto, ha? Pinaayos ko kasi yung kama mo. Pinalitan ko kasi ng bed frame, iho. Kaya yung maliit na kama na lang munang nakalagay sa kwarto mo. Hindi pala po. Magkakasya naman kami sa maliit na kama. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yan. Dun siya sa dulong kwarto. Sa kabilang wing ng bahay, Henry. Pero ma... Tapos na ang usapan. Magpahinga ka na muna, iho. Ganon-ganon lang tumalikod siya at umalis. Lumingon ako kay Henry at nakitang nakayuko na lang ang asawa ko. Hindi na siya nakipagtalo o kumontra man lang sa nanay niya. Tinago ko na lang ang pagkadismaya ko at nagpunta sa tinuro niyang kwarto. Kung ang kwarto ni Henry ay nasa pangalawang palapag ng mansyon, ang akin naman ay nasa baba at bandang likuran. Binuksan ko ang malaking bintana katabi ng kama. Tanaw mula rito ang isang maliit na bahay malapit sa kakuhuyan.
Luma na ito at gawa sa kahoy. Para bang abandonado na. Kaya nga hindi ko mawari ang pakiramdam ko habang nagmamasid sa labas. Dahil wala namang tao, pero pakiramdam ko ay may nakamanman sa akin. O Marie, tara, maghahapunan na. Teka, okay ka lang ba dito? Oh, ayos naman ako. Ang laki ng kwarto Halos ganito na kalaki yung buong bahay namin sa baryo eh. Pero sana magkasama tayo. Hayaan mo na. Ayoko lang kasing makipagtalo pa kay mama ngayon. Kararating lang natin eh. Pwede naman ako laging magpunta na lang sa kwarto mo. Okay sige. Mukhang wala siya sa mood. Pasensya na. Hindi ako nakaayaw kay mama nung pinaghiwalay niya tayo ng kwarto. Pero hayaan mo, didiskartehan ko din makalipat ka sa kwarto ko. Ganyan talaga si mama pag di niya pakilala. Kailangan mo lang kunin ang loob niya. Kaya mo ba yon? Para sa akin? Okay, susubukan ko. Pero kinakabahan kasi talaga ako sa mama mo eh. Parang pati paghinga ko. Alam mo yun, pati yun hinuhusgahan niya. Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Kailangan mo lang makilala pa si mama. Mukha lang siyang masungit pero mabait talaga siya. Bigyan mo lang ng panahon. Oo siya, halika na. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod. Lahat naman talaga ng manugang kailangang makisama sa kanilang biyenan, kaya tinibayan ko na lang ang dibdib ko nang makaharap ko muli si Doña Rosa sa hapagkainan. Sa pagkakataong ito, busy si Henry sa kanyang cellphone kaya yumuko na lang din ako at kumain. Hindi naman ako nakaligtas mula sa bibig ng aking biyenan. Sabihin mo sa kanya na tanggalin ang siko sa mesa. At saka ituro mo nga ang tamang paggamit ng mga kubyertos. Hindi ata niya alam. Ano ba yan? Walang table manners. Ma, iba lang ang kinasanayan ni Marie. Okay na yan. Hayaan na natin siya. Wala naman tayo sa fine dining eh. Huh? Oh my God. Ine-expect mo ba na okay lang sa pamamahay ko ang ganyan? Ako pa ang magpapasensya. Diyos ko naman. Ganito ba ang kalidad ng babae na iuwi mo rito? Aba, mabuti pa si Camila. Elegante ang kilos. Hindi mo ikakahiya. Sorry po, nalito lang po kasi ako sa gagamitin eh. Wala po kasing ganito sa amin. Nakakawala ng gana. Kayo na lang kumain. Mahal, pasensya na Nagalit pa yung mama mo. Hindi ko kasi talaga alam kung aling kutsara yung gagamitin. Ang dami kasi. Nabigla lang naman ako. Wala naman kasing ganito sa bahay namin. Isang kutsara lang at isang tinidor lang yung gamit namin dun. Simple lang naman kasi yung buhay namin eh. Wala na tayong magagawa. Naiinis na siya. Hihingi na lang ako ng patawad mamaya. Pasensya na ulit ha. Nakumpara patuloy ako kay Camila. Siyempre, kailangan mong masanay na binabanggit ni mama ang dati kong asawa. Naging malaking parte ng buhay ko si Camila. Alam ko naman yun. Nakwento mo nga na naging malapit sila ng mama mo bago siya pumanaw, di ba? Sige na, tapusin mo na yung pagkain mo. Ako nang kakausap kay mama mamaya. Baka sa mukha ni Henry ang lungkot na hindi kami nagkakasundo ni Doña Rosa. Simula noon, nangako ako sa sarili ko na titiisin ko na lang ang ugali ng biyenan ko at pagsisikapan ko talagang makuha ang loob niya. Bumalik ako sa aking kwarto matapos ang hapunan. Hindi ko na uli nakita si Henry ng gabing yon. Mahimbing na sana ang tulog ko nang bigla akong naalimpungatan dahil sa isang kakaibang tunog. Sa umpisa akala ko nananaginip lang ako pero nang nagpatuloy ang tunog, sinundan ko na ito. Binuksan kong bintana sa pag-aakalang isang pusa lamang ang dahilan ng tunog. Pero wala naman akong nakitang pusa nang mabuksan ko ito.
Tahimik ang lahat sa labas. Maya-maya pa, napalingon ako sa kakahuyan dahil gumalaw ang mga halaman. Napatingin ako sa panig ng maliit na bahay dahil parang may itim na anino akong naaninag na dahan-dahang kumikilos sa kadiliman. Kakaibang kilos nito. Nang tingnan ko ng mabuti, isang figura ng nakayukong babae na may itim na balabal ang nakatayo sa gilid na dingding ng bahay. Nagulat ako sa nakita ko dahil pumaling ang ulo ng nakatalokbong na babae at tumingin ito sa aking gawi. Nanlaki ang mga mata ko. Kinilabutan ako kaya sinara kong bigla ang bintana. Hindi ko na ulit binuksan ang bintana ng gabing yon dahil sa takot. Di rin ako nakatulog ng maayos sa pag-iisip kung ang babae bang yon ang gumagawa ng tunog sa labas ng bintana ko at kung sino ba siya. Kinabukasan, nasa kusina akong nagtitimpla ng kape nang dumating ang kasambahay ni na Henry na si Aling Tessa. Tahimik lang din ang matanda nang ipakilala siya sa akin ni Henry kahapon kaya naman kinailangan ko pa siyang kulitin tungkol sa nakita ko kagabi. Magandang umaga po, Aling Tessa. Ay, magandang umaga, ma'am. Ay naku, huwag niyo na po akong tawagin ng ma'am. Marie na lang po. Ay, sige, Marie. Aling Tessa, yung bahay po sa likod ng kwarto ko, kayo po ba yung nakatira doon? Bahay? Ay, hindi yun bahay. Bodega lang yun. Pero sino po nakatira doon? May nakita kasi akong babae kagabi. Akala ko nga po, kayo yun. Naku, hindi ako yun. Hindi ako namamalagi rito sa mansyon sa gabi. Uwian kasi ako. Baka nananaginip ka lang, iha. Ha? Hindi naman siguro. May nakita lang talaga ako eh. Bale, nakatayo lang siya doon sa dingding ng bodega po. Ay, baka namalikmata ka lang. Madilim din kasi ron eh. Pero Marie, isang payo lang ha. Huwag kang pupunta ron sa bodega. Isa kasi yun sa mga pinagbabawal ni Madam, maliban pa sa ilang mga kwarto rito sa mansyon. Okay po. Wala naman talaga akong balak magpunta doon. Nakakatakot kasi si Doña Rosa kaya hindi talaga ako gagawa ng kahit anong ikakainis pa niya sa akin. Ay, mabuti pa nga, iha. Ganun po ba talaga si Doña Rosa? Ibig ko po sabihin medyo masungit ba talaga siya? O sa akin lang talaga may init yung dugo niya? Umiwas ng tingin sa akin si Aling Tessa at nagkibit balikat na lamang. Mukhang tikom ang bibig ng matanda dahil sa takot sa amo. Hindi ko naman siya masisi kaya nagtanong na lang ako kung anong pwede kong maitulong sa paghahanda ng tanghalian. Naku, napakaswerte naman pala ni Sir sa'yo. Maganda na, mabait pa. Pero iha, ako ang tagaluto rito ha. Ako nang bahala. Ay, sige lang po Aling Tessa. Gusto ko kasing tumulong sa mga gawaing bahay dito eh. Gusto ko po na mapalapit sana kay Doña Rosa. Ano po bang mga paborito niyang pagkain? Pwede rin ako magluto sana ng paborito niyang ulam sa bahay namin eh. Naku, huwag ka na mag-abala, iha. Tessa, ano yung naririnig ko? Hayaan mo siyang magluto. Dapat marunong siyang lumugar dito. Mabuti yan na alam niya dapat na hindi siya tatamad-tamad at nagbabanat siya ng buto. Ituro mo sa kanya mga gagawin mo. Gusto kong tinutulungan kanya lalo na sa paglilinis dito. Masusunod ho, Doña Rosa. At ituro mo sa kanya ang mga pinagbabawal kong lugar dito sa asyenda. Ayokong pakalat-kalat yan dito. At pag ako talaga nakita ko kayo doon, magsisisi talaga kayo. Ay, nasagot ko na yung tanong ko. Masungit nga po siya sa lahat. Buti na lang napakaganda po ni Madam, no? Kahit saksakan ng sungit. Teka, ano po yung mga pinagbabawal niyang mga lugar? Para makaiwas-iwas ako. Bakit kaya bawal?
Naku, wag ka nang magtanong, Marie. Sumunod na lang tayo. Ay, naku, ayokong kagalitan ni Doña Rosa. Lalo na, may misteryong nangyayari dito sa hasyenda. Naku, dapat hindi na ako nagsalita. Sabihin niyo na po. Malalaman ko din naman yan eh. Ramdam ko rin naman po na may kakaiba dito sa hasyenda. Teka, may kinalaman po ba yun sa nakita ko kagabi? Huwag kang maingay, Iha. Ano kasi, sikat itong mansyon ng mga merkado dahil sa mga kababalagang nangyayari sa lupain nila. Ha? Ano pong pangyayari? Yung mga nawalang tauhan po ba? Naku, hindi lang yun, marami pang iba. Isa pa yung bigla ang pagkamatay ni Camila. Yung unang asawa ni Sir Henry. Naku, kung totoo nga bang namatay talaga siya, ha? May bulong-bulungan kasi na hindi raw totoong namatay. Dahil bigla na lang nawala. Wala man lang makapagsabi kung anong totoong nangyari. Tapos wala man lang burol o libing na naganap. Basta sinabi na lang ni Madam na wala na siya. Ganon? Hindi kaya siya yung nakita ko kagabi? Baka nandito lang siya. Sa totoo lang, hindi ko na alam. Gustong-gusto ko na rin umalis dito pero tinitiis ko na lang kasi gipit kami sa pera. May mga pinag-aaral pa kasi ako Kaya kahit natatakot na ako rito Naku, di ko magawang umalis. Alam mo kasi, Iha, meron din kasing mga chismis dito na mayroon daw umiikot na aswang. Ha? Dito sa hasyenda? Yun ay chismis dahil nga lahat na lang ng mga nakarelasyon ni Sir Henry ay naglalaho na lamang na parang bula. Asawa, nobya, ay naku, lahat na. Pati yung mga tauhan. Awa na lamang ng Diyos, wala naman nangyayari sa akin. Marahil dahil umaalis din ako kapag kagabi. Napatahimik ako sa sinabi nito ng matanda. Pagdating sa mga ex ni Henry, sinusubukan ko kasing hindi na makialam. Alam ko, may mga naging nobya pa kasi siya matapos ang yumaong asawa at kinalulungkot niya ang mga nabigong relasyon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kami nagkasundo. Dahil nakita ko na mabait siyang lalaki at gusto lang talaga niyang magmahal. Tinuloy ko na lang ang pagluluto at nang oras na ng pananghalian, kinabahan ako nang umupo kami sa hapagkainan. Wow! Ikaw nagluto, Marie? Pwe! Ano ba tong pinakain niyo sa akin? Po, pinakbit po yan. Hala, may mali po ba sa niluto ko? Sus Mariosep, tatanungin mo pa? Wala ka bang panlasa? At ano yan? Yung mga pinaglalagay na gulay. At bagoong bato? Ang lansa! Sorry po, yan po kasi yung nakasanayan kong luto sa amin Henry, ano ba to? Sabi mo kagabi, susubukan ng babaeng yan na makisama rito. Bakit parang lahat ng kinakainis ko ginagawa niya? Kung ano pa yung nakakadiring pagkain, yun ang lulutuin niya. Pasensya na po kung hindi niyo po nagustuhan. At tignan mo naman, Henry. Look at her. Yan ang babaeng dadalhin mo rito sa pamamahay ko? Pang mahirap na pagkain ng niluluto. Palibhasa kung saan-saan galing. Parang ukay-ukay pa yung mga damit niya. Mukhang mga basahan. Marami pa ata. Ma. Malayong malayo kay Camila. Alta sosyedad si Camila. Yung babae na yan ay hindi. At tama bang narinig ko? Wala man lang daw trabaho ang magulang niyan. Hindi na nga, class. Doon pa sa pinakamahirap na papabilang. Nakakahiya talaga. Ano na lang ang sasabihin ng mga amiga ko pag nakita yan dito? Ma, sobra naman kayo. Ngayon ka na lang bumalik. Tapos ganito pa ang gagawin mo sa akin. Pinipilit mo akong makisama sa babaeng ganyan. Baka nga pera lang ang habol niyan sa'yo Ma, hindi naman ganun si Marisol. Excuse me lang po Magsi-CR lang po muna ako.
Hindi ko na napigilan ang mga luha ko, Miss Anne. Napaiyak na lang ako sa banyo at hindi na bumalik sa lamesa. Ibang klase ang bibig ng biyenan ko, walang preno talaga. Pero kahit anong mangyari, ayokong ipakita na naaapektuhan ako. At least pinagtatanggol na ako ni Henry ngayon kahit mukhang hindi naman nakikinig si Doña Rosa sa sarili niyang anak. Kinagabihan, binalak kong kausapin si Henry. Ito na rin kasi ang huling gabi bago siya lumuwas ng Maynila para sa buong linggo. Marie, gising ka pa ba? Oo, mahal. Bakit? Oh, buti nakatakas ka sa mama mo. Para kasing ayaw na ayaw niya na nagkakasama tayo eh. Ikasal naman na tayong dalawa. Hayaan mo na, Marie. Kinausap ko siya ulit kanina. Kaya mo pa ba siyang pakisamahan? Kasi iiwan kita dito. Sa Sabado na ulit ang balik ko. Sinusubukan ko naman na mapamahal sa mama mo. Pero bawat kilos ko na lang pinupunan niya. Lahat na lang mali. Di ko na talaga maiwasang isipin na kinamumuhian niya ako eh. Kaya talagang tutol siya sa atin. Mainit lang talaga ang ulo niya kung ano-ano ang sinasabi. Pero hayaan mo na yun. Masasanay din siya. Basta tayo, alam naman natin ang katotohanan. Mahal mo ako at mahal kita. Totoo naman yung sabi niya. Tinulungan mo naman talaga ako. Binayaran mo yung tuition ng kapatid ko. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba? Maghahanap ako ng trabaho para mabayaran ko yun. Kasi ayoko namang isipin ng mama mo na pinipirahan lang kita. Ginawa ko yun dahil gusto ko. Huwag ka nang makulit pa, Marie. Huwag mo siyang pakinggan. Sa akin ka makinig. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Oo, alam ko. Pero baka hindi ako nararapat dito kasi ganyan si mama mo eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi din ako palagay dito sa hasyenda niyo. Iba eh. Iba yung pakiramdam ko rito. Parang may nakita pa nga akong babaeng nakatalukbong sa labas ng bintana ako kagabi. Henry, hindi ko talaga maintindihan yung pakiramdam ko pero parang laging may nakamanman sa akin. Ano ba yun? Napapraning lang ba ako? Kailangan ko nang bumalik sa amin. Oo, napaparaning ka lang. Kung ano-ano ata naiisip mo eh. Ay nako, walang ibang tao dito. Lalo na paggabi. Di naman lumalabas ng kwarto si mama. Baka gunugunin mo lang yan. Huwag ka nang umalis. Halika nga. Gagawan ko ng paraan para makalimutan mo mga alalahanin mo. Hinayaan ko siyang halikan ako, Miss Anne. At nang may nangyari sa amin, nabuo sa isip ko na kakayanin ko ang lahat para sa asawa ko. Titiisin ko ang impakta niyang nanay kung ang ibig sabihin nun ay magiging maayos ang relasyon namin. Huwag mo na lang masyado pansinin si mama kapag wala ako dito ha. Umiwas ka na lang. Pero sa tingin ko, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Makikita din niya ang mga effort mo. Masasanay din kayo sa isa't isa. Susubukan kong mag-off sa Biyernes para makauwi agad at sasamahan kita dito. Salamat, mahal ah. Kakayanin ko para sa atin. Lumipas ang ilang araw sa ganitong paraan. Nagsumikap ako sa mga gawaing bahay. Wala na ata akong ginawa buong araw kundi maglinis at magluto. Pero hindi pa rin sapat ang mga ito. Kahit anong luto ko ng pagkain, hindi ko makain ang mama ni Henry. At sa isang pagkakataon na dinatnan niya akong nagluluto sa kusina, nagkagulo pa kami. Kakalagay ko lang ng labanos na hiniwa ko sa kaldero nang biglang dumating ang biyenan ko. Tinaasan niya ako agad ng kilay. Tasa, hindi ba sabi ko na sabihan mo ang babaeng yan na hayaan ang pagluluto sa'yo? Hindi naman masarap ang luto niya. Madam, tumutulong lang ho si Marie sa paghahanda ng rekado. Pero ako naman po ang nagtitimpla.
Nilagay ko lang po yung labano sa sinigang. Si Aling Tessa naman po yung nagluluto talaga, hindi ako. Kasi nga mukhang pinagbawal na rin ako. Tessa, tama bang naririnig ko? Parang sumasagot pa siya. Sumasagot ba siya, Tessa? Ay, hindi ko ho, Doña Rosa, hindi naman sa... Hindi po ako sumasagot. Sinasabi ko lang po yung totoo na pinagbawal ako magluto. Yun naman po ang gusto nyo, di ba? Dahil pagkain ng mahirap, yung ulam na alam kong lutuin. Aba, sumasagot nga talaga. Kaya umiinit ang dugo ko eh. Ang kapal na mukha. Umaangal pa. Halika nga. Ay, madam. Sinubukan ni Aling Tessang pigilan si Doña Rosa, pero huli na ang lahat. Hinablot ako ng aking biyenan at dahil nasa harap ko ang kaldero ng sinigang, nilublob niya sa mainit na sabaw ang kamay ko. Pilit kong tinatanggal ang kamay ko sa mainit na sabaw pero napakalakas niya. Ayaw niyang bitiwan ang kamay ko hanggang sa napahagalpak siya ng malakas dahil siguro sa pamimilipit ko. Sinubukan siyang hatakin ni Aling Tessa pero tinulak lang niya ang matanda. Yan ang nararapat sa mga hampas lupa na kagaya ng babaeng ito. Walang respeto. Tessa, tumayo ka riyan. Linisin mo itong kalat. Una at huling beses mo na akong babastusin ng ganito. Hindi ko malilimutan na pinigilan mo ako sa gusto kong gawin. Naiintindihan mo? Doña Rosa, pasensya na ho. Pagkaalis niya, sinamahan ako ni Aling Tessa sa banyo at tinapat ang kamay ko sa dumadaloy na tubig ng gripo. Yun daw ang pinakamabisang paraan para hindi lumala ang sunog sa balat na dulot ng kumukulong sabaw. Pilit kong pinipigilan ang pag-iyak ko dahil sa sakit ng kamay ko at sa pagmamalupit ng biyenan ko. Iha, hindi naman sa nangihimasok ako pero pag-isipan mo na ang pag-alis dito, ha? Habang may panahon ka pa. Sinabi ko po kasi kay Henry na susubukan kong tiisin ang lahat. Pero parang hindi ko na po yata kaya, Aling Tessa. Tama pa ba yung ginagawa kong to para sa pag-ibig? O nagpapakatanga na lang po talaga ako? Pag-usapan nyo na yan ni Sir. Baka pwedeng sa iba na lang kayo tumira. Sabi niya po kasi gusto niyang umuwi sa mama niya pag weekends. Pumayag naman ako dahil gusto ko rin pong ibigay yung gusto niya. Pero tama po kayo eh. Susubukan ko na lang po talaga na kausapin siya tungkol dito. Pero mukhang hindi mangyayari ang seryosong usap na yon dahil tuwing tatawagan ko si Henry, sinasabi niyang may overtime siya sa trabaho at busy siya. Lagi niyang sinasabi na mag-uusap kami pag uwi niya sa Sabado kaya wala naman akong magawa kundi maghintay na lamang. Lumipas ang mga araw at hindi ko alam kung ikatutuwa ko ba o ikalulungkot na hindi na talaga ako pinapansin ni Doña Rosa. Ni hindi man lang niya ako kinakausap. Hindi man lang nga dumadaplis ang tingin niya sa aking gawi. Lahat ng kailangan niyang sabihin sa akin pinaparating niya kay Aling Tessa na para bang hindi ako karapat-dapat sa kanyang atensyon. Iniisip ko na lang na mabuti na lang ito para maipahinga naman ang tenga ko sa mga panlalait niya sa akin at baka kasi may kung ano pa siyang gawin sa akin. Kung tutuusin nga, matiwasay ang buhay ko sa hasyenda pag hindi kami nagkakadaupang palad. Masasanay na sana ako ng ganito at magugustuhan ko na sana rito kung hindi lang dahil sa isang gabi. Ayoko na sanang pansinin pero gutom na ako. Hindi kasi ako nakakain ng maayos nung hapunan kaya noong hating gabi na kumakalam na ang tiyan ko. Kaya nangahas akong lumabas ng kwarto kahit madilim na sa labas. Nakarating ako sa kusina at natagpo ang nakapatay ang lahat ng ilaw maliban sa ilaw ng nakabukas na ref. Agad naman akong napaurong dahil walang iba kundi ang aking biyenan ang nakatayo at nakatitig sa harap nito. Hindi siya kumikilos at mukhang
Wala rin siyang balak na kunin sa loob ng ref. Doña Rosa? Hindi siya tumitingin sa akin pero hindi na ito bago. Kaso, ang kakaiba ngayon ay ang tindig niya. Para bang balikoko ang katawan niya. Parang hindi pantay ang kanan at kaliwang bahagi ng katawan niya. Hindi ko mawari pero alam kong parang may mali. Okay lang po ba kayo? Napalunok ako nang makitang gumagalaw ang leeg niya. Pero hindi patungo sa direksyon ko. Natatabingi ito sa kabilang panig na para bang may humahatak sa kanya. Hindi ito kilos ng normal na tao kaya nalimutan ko ang gutom ko bigla sa takot. Dahil dito may natabig ako sa likod ko at napalingon siya sa aking gawi dahil sa tunog. Madilim ang buong kusina pero tsaka kung may kakaiba sa mata ni Doña Rosa. Nawawala ang mga puti nito at nilamon na ng itim ang buong mata niya. Maputlang maputla siya, parang nawala ang kulay at tila ba tumanda ang mukha niya. Puro kulubot. Binuka niya ang kanyang bibig pero walang lumabas dito na mga salita. Kakaibang mga tunog lamang. Hindi ko na hinintay pa na may mangyari, Miss Anne. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko at nilak ang pintuan. Nanginginig pa ako nang subukan kong tawagan si Henry pero hindi siya sumasagot. Hindi ako nakatulog ng gabing yon dahil hindi mawaglit sa isip ko ang nakita ko. Dahil suot ng biyenan ko ang itim na balabal na nakita ko sa ale sa bodega. Kinabukasan natakot akong lumabas ng kwarto pero tinulak ako ng gutom mula pa kagabi. At laking gulat ko nang marinig ang mga iba't ibang boses sa sala. Kasama ng biyenan ko ang mga kaibigan niya. Malayong malayo ang itsura niya sa nakita ko kaya napaisip ako kung pinaglalaruan lang ako ng isip ko kagabi. Nako, Rosa, kung ano-ano ng mga narinig namin tungkol sa bago mong manugang ah. Totoo ba na? Mga isang kahig, isang tukayong pamilya niya? Diyos ko naman. Oo, totoo ang sabi mo. Mga maralita sila. Ay, grabe naman pala. Buti may pasensya ka. Oo, talagang sinusubok ng babaeng yun ang pasensya ko. Gusto ko na nga sabunutan eh. At ang baho-baho niya, amoy mahirap. Palibhasa. Baka kung saan-saan lang napulot ni Henry yan. Hindi ako magugulat kung katulong lang ang babaeng yun. Baka nga para usan lang yan ang anak ko. Malamang sa malamang. Bakit? Maganda ba? Baka naman gusto lang tikman ni Henry. Hayaan mo na, siguro magsasawa din ang anak mo. Nakailang babae na ba siya matapos si Camila? Lilipas din yan. Pagsasawaan din niya. Ay, gusto kong makita. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin pero lahat ng naging nobya at asawa ni Henry, maganda. Oo, pero sa pagkakataong ito, dugyot ang babae. Plastic pa. Pilit dumidikit sa akin kahit alam kong social climber lang naman yan. Akala naman niya makukuha niya ang loob ko. Di hamak naman na mas maganda ako sa kanya. Nakakahiya naman sa akin kung pinipilit niya yung sarili niya sa pamilya ko. Napapikit ako sa narinig kong mga ito. Napakasakit talaga na ganyan ang sinasabi patungkol sa akin. Sagad na sa buto ang mga salita nila. Kaya kahit umiinit ang dugo ko sa mga matrona, nagtungo na lang ako sa kusina para kausapin si Aling Tessa. Pero dinatnan ko siyang nagmamadali na inaayos ang isang tray sa lamesa. Natataranta ang matandang lumapit sa akin. Marie, mabuti nandito ka na. Oh, bakit po, Aling Tessa? Anong nangyayari? Bakit tarantang-taranta po kayo? Wait, teka lang po. May tatanong po sana ako eh. Kagabi po kasi may nakita ko. Si Doña Rosa.
Sandali lang, Iha. Unahin natin ito, ha? Mamaya na natin pag-usapan yan. Si Doña Rosa kasi galing dito. Nagbilin siya na ikaw daw ang dapat magbigay nitong mga pagkain at kape sa kanya, pati na rin sa mga amiga niya. Halika na, dali, ngayon na. Ha? Ako? Naku, ayoko po, Aling Tessa. Kung maririnig niyo lang po yung mga sinasabi nila doon tungkol sa akin. Naku, kahit aso hindi po makakain yung panlalait nila sa akin. Naku, Marie, parang awa mo na. Nagalit na kasi si Madam sa akin nung hinatak ko siya nung pinasukan niya. Ayun, pinagbantaan niya ako na pagka-araw hindi ako sumunod ngayon, isisisantihin niya na ako. Naku po, kailangan ko pa naman ng sahod para sa matrikula ng anak ko, Iha. Sige po. Ano pa nga po bang magagawa ko? Pasensya ka na, ha. Huwag mo na lamang pakinggan ang mga sinasabi nila. Basta't ilapag mo na lamang ito sa lamesa nila, tapos nun ay umalis ka na, ha? Kailangan lang siguro niyang makita na ikaw ang magsisilbi sa kanila. Yun na nga ang plano ko sana, Miss Anne. Kaso wala naman sigurong makakapagtimpi kung kayo ang makakarinig ng mga sumunod na mga katagang narinig ko mula sa mga amiga ng biyanan ko. Dahil harap-harapan ang pambabastos na ginagawa nila sa akin. Mukhang matutuwa ka talaga sa anak kong si Sheila. Hinding-hindi ka magsisisi, Rosa. Alam ko. Kaya naman talagang hindi ako tututol kung magkakamabutihan sila ni Henry. Napakaganda ni Sheila. May pinag-aralan at galing sa inyong pamilya. Aba mas sosyal pa kayo sa amin, amiga. Ay, hindi naman, pero exciting. Sasabihan ko agad si Sheila, baka pwede silang magkita sa Sabado. Nasa Manila si Henry, hindi ba? Baka pwedeng doon na sila magkita at mag-date. Ang bilis ha? Hindi ba matagal naman may gusto si Henry sa anak mo? Magkababata naman yung dalawa kaya magkakilala na. Oo, matagal na rin. Ewan ko ba kay Sheila masyadong pakipot, pero sasabihan ko na. Alam ko na, naghahanap na siya ng magiging nobyo Magaling. Saktong-sakto. Binibigay ko na ang basbas ko ngayon pa lang. Ay, babae. Nandiyan ka na pala. Pagsilbihan mo kami ng mga amiga ko. Ayusin mo, ha? Bilisan mo. Pasensya na talaga kayo. Talagang mabagal kasi yan. Medyo hindi ata makaintindi ng mga utos. Hindi ko alam kung nakapag-aral ba yan. Malayong-malayo kay Camila. At lalo naman sa anak mo, Amika. Hindi ba nag-masters pa yan si Sheila? Sa puntong ito nang gagalaiti na ako. Kaya hindi ko napigilan nang mailapag ko ng malakas ang kape sa harap ng amiga ng biyanan ko. Tumapo ng mainit na likido sa hita ng pinakamalapit na babae. Nagkataon na ito ang nanay nung Sheila at napaso ang mga hita niya dahil nakaskirt siya. Kaya naman bigla-bigla akong sinabunutan ni Doña Rosa nang makita ang nagawa ko. Hinatak niya ang buhok ko palabas ng sala at papunta sa pasilyo. Aray! Nakakaya ka! Hindi ka na natuto! Wala kang modo! Asal hayop! Palibhasa! Sa gubat ata kayo nakatira ng pamilya mo, mga kutong lupa! Tama na po, nasasaktan niyo na po ako. Yan ang nararapat sa'yo. Buwisit ka. Pinapahiya mo ko sa mga kaibigan ko. Dito ka. Dito ka. Teka, sandali lang po. Anong ginagawa niyo? Diyan ka lang. Hanggat hindi ka marunong rumispeto sa mga taong mas nakatataas sa'yo, dapat makulong ka lang dyan. Palabasin niyo ako! Please! Doña Rosa! Dinala niya ako sa pinakamalapit na kwarto bilang parusa. Hinampas ko ng hinampas ang pintuan pero kahit anong sigaw ko, hindi niya binuksan ang pinto. Umabot sa buong araw na nakakulong ako sa kwartong yon. Akala ko pakakawalan na ako, pero inumaga pa. Kinabukasan kumakalam na ang tiyan ko sa gutom pagdating ng tanghali kaya humanap na ako ng paraan para mabuksan ang pinto kahit mapagalitan pa ako.
Nasesemento na talaga sa isip ko na hindi ko na makakamit ang pinapangarap na buhay namin ni Henry sa hasyendang ito dahil kay Doña Rosa. Hindi ko na alam ang dapat gawin sa biyenan ko. Nag-iisa lang ako sa laban na ito. Kaya naman binulat-lat ko ang mga gamit sa kwarto para makahanap ng kahit anong makakatulong sa akin sa pagbukas ng pinto. Sa sobrang pagkadesperado ko, sinuyod ko na lahat ng cabinet at tukador sa kwarto. Hanggang sa may nakita ko sa paghahanap ko. Isang bagay na nagpakunot sa aking noo. Mga litrato. Pero hindi ito normal na family pictures. Makaluma na ang suot ng mga tao at isang pamilyar na mukha ang tumambad sa akin. Teka, hindi ko maintindihan to ah. Litrato ni Doña Rosa to. Pero hindi maaari. Lumang-luma na to eh. Yung date nito, kung tama ang petsa dito sa litrato, mahigit 100 taon na siya? Humigit pa? Pero hindi ako pwede magkamali. Siya talaga to. Binaliktad ko ang litrato at doon ko nakita. May pangalan ni Doña Rosa sa likod at ang petsa. Nanlaki ang mga mata ko. Kumpirmado. Pero papaanong mangyayari yun? Pwede lang yun kung hindi siya normal na tao. Mukha ngang hindi ako nananaginip o namamalikmata sa mga nakikita ko dito sa hasyenda. Nagkamali siya nang dalhin ako rito dahil isa nga pala ito sa mga pinagbabawal na kwarto. Nakita ko tuloy ang sikreto nila. Hindi si Camila ang nakita kong babaeng nakatalukbong, kundi si Doña Rosa. At posibleng siya rin ang sinasabing aswang ng hasyenda. Marie. Aling Tessa, halika, tingnan mo to. May nakita kong litrato ni... Ay naku iha, mamaya na yan. Madali, kunin mo na itong pagkain. Tinakas ko lamang ito. Iniabot ng matanda sa akin ang pagkain sa uwang ng pinto pero bago ko pa ito makuha, nahulog at nagkalat ito sa sahig dahil may tumula kay Aling Tessa. Bakit mo binuksan ang pintuan? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang makikialam? Ay naku madam, pasensya na ho. Gutom na ho kasi yung bata. Bibigyan ko lang ho ng pagkain, hindi ko naman siya pinalabas. Talagang kinakampihan mo tong babaeng to, no? Di ba sabi ko nga, huwag kang makikigulo sa amin? Hindi ka talaga nakikinig sa akin. Ikaw naman, balik. Bumalik ka riyan at huwag kang lalabas. Sandali lang po, Doña Rosa. Huwag niyo naman po saktan si Aling Tessa, oh. Sinarado ulit ng aking biyena ng pinto at nilak ito. May mga kalabog akong narinig sa labas pero hindi sumasagot si Aling Tessa sa mga pagtawag ko sa kanya o sa mga pagsamo ko kay Doña Rosa. Umabot na naman ang hating gabi at sa pagkakataong ito sagad na ang gutom ko at naiihi pa ako. Nagpasya akong basagin na lang ang bintana kung ayaw talaga akong pakawalan. Kumuha ako ng silya at umumang nang hahampasin ito sa bintana nang bigla akong may nakita sa labas nito. Malabo ang disenyo ng bintana at hindi nakatulong na napakarumi na nito. Kaya anino lang ng isang babae ang naaninag ko pero sigurado akong tumatakbo siya papunta sa palayan. Sumigaw ako ng sumigaw para marinig ako ng babae. Anong nangyayari? Diyos ko, Henry. Mabuti naman nakauwi ka na. May babae dun sa palayan. Ha? Galing ako sa labas. Wala naman akong nakikita. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-iimbento ka na lang ba para sa atensyon? Sandali lang. Bakit ka nandito? Kakauwi ko pa lang ha. Tapos nag-ieskandalo ka dito? Ano bang nangyayari ha? Bakit ganyan ang itsura mo? 2 araw na ako dito. Hindi mo ba napapansin? Hindi ako nakakatawag sa'yo. Pasensya na. Nabisi kasi ako. Napakadaming nangyari dito.
Kinulong ako ng mama mo dahil natapunan ko ng kape yung kaibigan niya. Pero aksidente lang naman yun eh. Tapos ganito na yung ginawa niya sa akin. Marie, uminahon ka muna. Baka marinig tayo ni Mama. Henry, takot ka pa rin sa mama mo? Ganito na nga yung ginawa niya sa akin, oh. Takot ka pa rin na marinig niya tayo? Hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol? Hindi naman kasi ganun kadali kausapin si Mama. O sige, sabihin na natin nakakausapin mo ulit siya. Pero wala pa rin namang magbabago, di ba? Tapos, aalis ka ulit. At hindi na lang natin papansinin yung trato niya sa akin na parang walang nangyari. Yun ba yung gusto mo, di ba? Eh yung babae nakita ko ngayon na tumatakbo sa palayan. Hindi na lang din ba natin papansinin yun? Sasabihin niyo na lang na namalikmata na naman ako? Sinabi nang huwag kang maingay. Papapagalitan tayo ni Mama. Aliga, sige. Tignan nga natin yung sinasabi mong babae kung nasa labas. Hinatak ako ni Henry palabas ng kwarto at ng mansyon nila. Tinuro niya ang mga palayan at tiningnan ko naman ito pero wala namang kakaiba sa buong paligid. Walang bakas ng sinasabi kong tumatakbong babae. Oh, masaya ka na? Wala naman, di ba? Eh baka kaya hindi na natin makikita dito kasi tumatakbo nga paalis. Gusto mo bang suyurin yung buong lupain namin ngayong hating gabi? Para lang matahimik ka na? O pwede na ba akong magpahinga? Marie, buong linggo na akong nagtatrabaho, pagod na ako. Gusto ko lang sanang umuwi para makapagpahinga na. Tapos ito pa dadadnan ko? Nag-aaway kayo ni Mama tapos para kang baliw dyan na kung ano-anong nakikita at pinagsasabi mo. Henry, totoo naman kasi. At si Mama mo, nakita ko talaga siya. Wala akong pakialam. Buisit. Kung ano man ang nakita mo, wala talaga akong pake, Marie. Matutulog na ako. At ayoko na rin marinig yang kung ano-ano pang tungkol kay Mama. Tigil-tigilan mo yung bibig mo. Nanay ko siya. Huwag mo siyang sinisiraan sa akin. Bumalik ka na sa kwarto mo bago ka pa niya ikulong ulit. Kasi wala na ako sa wisyo para ipagtanggol ka. Pagod ako, okay? Ngayon ko lang nakita ang asawa ko na pulang-pula sa galit tulad nito. Napaurong ako dahil nangamba ko na baka gaya ng mama niya, manakit na rin siya. Hindi ko inakalang magkakaganito si Henry pero kasalanan ko rin ito. Hindi ko siya kinilala ng maayos bago ako pumayag magpakasal. Umaasa ako na mabuti siya dahil yun ang una niyang pinakita sa akin. Pero katulad lang din pala siya ng mama niya. Akala ko magiging masaya tayo dito. Sabi mo, ituring ko na rin parang sariling bahay ko to. Pero bakit parang mas masahal pa sa aso ang trato sa akin ng mama mo? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Naiinis na kasi siya sa kakakaingit mo. Puro ka papansin. Bakit di ka nalang pumirmi at asikasuhin ang gawaing bahay? Huwag ka nalang umimik. Eh hindi naman talaga eh. At kahit kausapin ko siya, hindi niya nga ako tinitingnan sa mata. Umiiwas pa siyang kausapin ako ng diretsyo. Para bang hindi ako karapat-dapat sa presensya niya. Sa totoo lang nakakapangliit talaga minsan. Alam mo bang pinaso pa niya ako? Iba pa yun sa kinulong niya ako ng parang aso ah. Eh baka yun ang nararapat sa'yo. Ang ligalig mo kasi. Teka nga, bakit parang ako pa yung baliw dito? Gusto mo bang maghiwalay na lang tayo? Kasi suyang-suya na ako sa kakareklamo mo. Di na lang kita dito. Di hamak naman na mas maayos ang buhay ko kaysa dun sa inyo. Tapos ito ang igaganti mo sa akin? Binigyan kita ng magandang buhay pero ang dami mong dada. Henry? Grabe ka naman. Yan ba talaga yung tingin mo sa akin? Itong hasyenda at pera mo lang ang habol ko sa'yo? Tuwan ko na sa'yo. Matutulog na ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Nagdabog siya paalis. Hindi ko na kaya, Miss Anne. Sa puntong ito, nagdadalawang isip na ako kung makikipag-usap pa ako para kumbinsihin si Henry. Kung ganun ang ugali at reaksyon niya na sinungitan pa ako. Parang malabo na talaga kami. Lalo pang nabuo ang desisyon ko pagbalik ko sa loob ng mansyon dahil
narinig ko ang mga boses ng mag-ina sa taas. Pinag-uusapan nila kung bakit ngayon lang nakauwi si Henry. Busy talaga siya pero hindi dahil sa trabaho, kundi dahil kay Sheila. Mabuti naman at nag-date na kayo. Naku, magandang balita yan. Kaya pala hindi ka na nakauwi kahapon. Nagkita at usap lang naman po. Hindi na ako namalagi doon para lang marinig ang mga masasakit na salita ng mag-ina. Sapat na ang mga narinig ko. Nagpasya na ako na umalis ng hasyenda pagsikat pa lang ng araw bukas. Wala akong pakialam kung wala akong pamasahe pa uwi, aalis na ako rito. Hihingi na lang ako ng tulong at direksyon kay Aling Tessa pabalik ng bayan. Pero nasira ang mga plano ko kinabukasan, Miss Anne. Dahil hindi ko na matagpuan si Aling Tessa sa mansyon. Bakit ang ingay-ingay mo? Bukas ka ng bukas ng mga pintuan. Ano ba? Pasalamat ka, pinakawalan ka na ni Henry. Pero hindi ako magdadalawang isip na ibalik ka sa kwarto kung ganito kakaingay. Si Aling Tessa, nasan po siya? Ganitong oras po kasi nakahanda na siya ng almusal lagi eh. Umuwi muna si Tessa sa kanila. Magbabakasyon daw siya. Hindi mo na muna siya makikita rito. Ha? Pero sabi niya, kailangan niya po ng sahod niya. Mamalay ko. Basta yun ang sabi niya, hindi na siya makakapasok. Bakit ba ako ang kinukulit mo? Magluto ka nga riyan. Ang dami mo pang tanong eh. Ikaw ang papalit kay Tessa. Gawin mo lahat ng gawain niya mula ngayon. Bilisan mo. Meron akong mga darating na bisita. At alam ko, isasama ng amiga ko si Sheila ngayong araw na to. Kaya ayusin mo ang ihahanda mong pagkain para sa amin. Nabigla ako sa sinabi ng biyenan ko. Hindi na siya nakontento na gawin akong katulong kapalit ni Aling Tessa. Inaasahan pa niyang pagsilbihan ko sila. At pupunta pa si Sheila. Uminit ang dugo ko, Miss Anne, kaya inutakan ko siya. Ganun po ba? E di kakailanganin ko pong mamili sa palengke ng dagdag na panghanda pala. Para po espesyal naman yung maluto ko sa mga bisita nyo. Sige. Hetong pera. Bilisan mo. Kinuha ko ang pera at hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Tumakas ako sa mansyon. Sa kabilang bayan lang din ang bahay ko kaya naman makakauwi na sana ako sa perang ninakaw ko. Pero hindi ako mapakali. May bumabagabag sa akin. Hindi ko maiwasang isipin na hindi totoo ang sabi ni Doña Rosa na nagbakasyon lang si Aling Tessa. May duda talaga ako at tingin ko hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Nagtanong-tanong ako sa bayan kung saan nakatira si Aling Tessa. Tinuro nila ako papunta sa isang simpleng bahay sa dulo ng bayan. Dito ko nadatna ng anak niya na sinabing hindi pa umuuwi si Aling Tessa mula kahapon at nag-aalala na nga sila. Wala naman daw nababanggit na bakasyon mula sa trabaho sa kanila ang nanay nila dahil nga kailangan ang sahod pang tuition. Nabahala ako ng husto sa sinabi niyang ito. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Doña Rosa. Hindi ko alam ang gagawin ko kung uuwi na lang ba ako at ililigtas ang sarili ko mula sa misteryo ng hasyenda o tutulungan ko si Aling Tessa dahil may kutob akong nasa hasyenda lang din siya at nasa panganib. Huminto ako sa terminal sa bayan pauwi sa amin nang may biglang tumapik sa aking balikat. Muntik naman akong maiyak sa tuwa nang makita ko kung sino ito. Ang kababata kong si Eddie. Eddie? Anong ginagawa mo rito? Bibisita sana ako sa iyo eh. Papunta sana ako sa hasyenda ng mga merkado pero buti na lang nandito ka sa terminal. Ay, ang tagal na kasi natin din nagkikita. Naisip ko lang kamustahin ka. May bibilin din sana ako sa palengke dito. Ay, Diyos ko Eddie. Maraming salamat dumating ka. Ha? Okay ka lang ba? Ilang buwan lang tayong di nagkita. Masyado mo naman akong na-miss. Seryoso kasi ako. Teka,
Mamaya na yung bibilhin mo. May importante ako sasabihin sa'yo. Matapos ikwento ang lahat ng kaganapan sa mansyon ng mga merkado, nabahala ang kaibigan ko. Sinama niya ako agad sa palengke para bumili ng asin at bawang. Hindi naman ako nagtaka dahil albularyo si Eddie, kaya may alam siya tungkol sa mga aswang. Diyos ko, Marie. Kung ano-ano na pala nangyayari sa'yo. Wala man lang kaming kaalam-alam na pamilya at mga kaibigan mo. Pasensya na. Ayoko na rin kasi magkwento kay nanay kasi malulungkot lang siya sa sinasapit ko rito eh. Ayoko namang maging pabigat pa sa bahay. Ibang usapan na to, Marie. Masyadong mapanganib sa asyendang yun. Maliban kay Doña Rosa, may iba ka pang nakitang babae, hindi ba? Hindi kaya aswang din siya? O baka biktima din? Ay naku, hindi ko na alam kung ano iisipin ko. Kaya nga delikado dun. Ay, akala ko pa naman masayang-masaya ka na nung nagpakasal ka. Akala ko nga rin eh. Akala ko magiging masaya yung bagong buhay ko sa asyenda. Pero nagkamali lang ako. Ngayon, hindi ko malaman yung gagawin ko. Inaasahan ni Doña Rosa na bumalik ako dun. Pero anong oras na? Kanina pa yun. Siguradong galit na naman yun. Kahibangan na lang kung babalik ka pa dun. Alam ko. Pero ano naman si Aling Tessa? Magsumbong tayo sa pulis. Eddie, sa tingin mo ba may magagawa yun? Magmumukha lang tayong baliw sa mga pulis. Hindi masamang subukan. Pero may kahit anong ebidensya ka ba? Nasa'yo pa ba ang litrato? Naku, yung litrato na iwan ko sa mga gamit ko sa mansyon. Ay, ano ba yan? Tumakas lang kasi ako eh. Pero kung kailangan talaga natin yun, babalikan ko na lang. Delikado, Marie. Sasamahan na lang kita. Mas kahina-hinala pag nakita ka pang kasama kita. Mauna ka na sa pulis. Susunod na lang ako ha. Huwag kang mag-alala, bibilisan ko. Marie. Meron pa ba tayong ibang choice, Eddie? Meron bang maniniwala sa atin pag wala tayong pruweba? Tandaan mo, bawat oras na lumilipas, nasa peligro si Aling Tessa. Kung ganun, kunin mo itong asin at bawang. Mga proteksyon yan para hindi kalapitan ng aswang. Duda ako natatalab yan kay Doña Rosa. Kakaiba siya, Eddie. Pero salamat na rin dyan sa sinabi mong yan. Malay natin, baka gumana nga. Kahit ayokong bumalik, ginawa ko pa rin ito. Hindi lang para makuha ang ebidensya, pero sa pag-asang makita ko pa si Aling Tessa. Ilang beses na rin akong tinulungan at niligtas ng matanda kaya hindi ko maatim na iwanan lang siya. Inabot na ako ng dapit hapon nang makabalik sa asyenda. Sa kabutihang palad, tahimik ang lahat pagdating ko sa mansyon. Wala ang kotse ni Henry at mukhang walang tao sa mansyon. Marahil lumabas sila ni Doña Rosa. Kinuha ko na ang pagkakataon para bumalik sa kwarto ko at kunin ang litrato. Bago umalis, naisipan kong gawin ang sinabi sa akin ni Eddie na isa pang paraan para makumpirma kung isang aswang ang pinaghihinalaang tao. Kumuha ako ng walis tingting at binaliktad ko ito. Nilagay ko ito sa may pintuan. Matapos nito, nagmadali na ako palabas ng mansyon dahil malapit ng maggabi. Naglalakad na ako palabas ng lupain nila at naaaninag ko na ang bakuran ng maramdaman ko ang malakas na paghampas sa bato ko. Napadapa ako. Kinapa ko ang bato ko at nakita ko ang pulang likido. Nagdudugo ako. At walang pasintabi biglang may humatak sa buhok ko. Malakas na paghila mula sa dalawang kamay ang nagpabagsak sa akin sa lupa. Napatagilid ako habang hinihila ako. Hindi ko makita kung sino ang humahatak sa akin pabalik ng mansyon dahil sa puntong ito, nahihilo na ako sa sobrang sakit ng bato ko at sa paghila sa ulo ko. Huli ko na lang nakita ang nakatumbang walis tingting sa pintuan ng mansyon bago ako mawalan ng malay. Gumising ka! Sinabi kong gumising ka! Nasaan na si Tessa?
Umiikot pa rin ang paningin ko nang mapagtanto kong nasa sala na ako. Nakasalampak sa silya at nagdurugo ang ulo. Sinubukan kong ilabas ang asin at bawang pero sadyang hindi ako makakilos. Maya-maya naramdaman kong may humihigop sa dugo ko. Napangiwi ako sa sakit at bumagsak ang katawan ko para bang nauubos ang lahat ng lakas ko. Humarap sa akin si Doña Rosa at nakita kong may mga kulubot sa kanyang mukha. Malayo sa maladyosang anyo niya at mas malapit sa isang matandang hukluban na nakita ko nung isang beses sa harap ng ref. Saan mo dinala si Tessa? Umamin ka! Ha? Hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo. Pinakawalan mo siya. Nawawala na siya. Wala na siya sa bodega. Nasaan na siya? Anong ginawa niyo sa kanya? Nasaan si Aling Tessa? Kinain niya ba siya? Hindi mo rin alam? Naiintindihan ko na. Kaya ka pala bumalik para kay Tessa. Kung gayon, huli na ang lahat. Anong ibig niyo sabihin? Pinatay niyo siya? Walang hiya ka talaga! Napakalapit mo! Ay babae, nasa bingit ka na ng kamatayan. Pero ngayon ka natutong sumagot. Hindi ka dapat nire-respeto dahil masama ang ugali mo. At lalo na ngayon na nalaman ko na yung sikreto mo. Isa ka palang aswang! Sinubukan ko na namang ilabas ang mga pangontra ng aswang sa bulsa ko pero tinabig lang ito ni Doña Rosa. Dinuraan pa niya ang asin at bawang. Hindi ako normal na aswang. Isa kong bangkilan. Mataas na uri ng aswang at mula pa sa lahi ng mga sinaunang dato. Hindi gumagana sa akin ang mga ganyan. Pero malapit na ang oras. Makikita mo ang totoong kapangyarihan ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi ako pa sanang gawin to. Gusto kong ire-reserba ka pa sana. Pero pakialamera ka eh. Ginusto mo yan kaya malalaman mo ngayon na sikreto ng Hacienda Mercado. Halika. Hinila na naman niya ang buhok ko at wala akong nagawa laban sa pambihirang lakas ng aswang. Umabot kami sa bodega at dun ko na nakita ulit ang babaeng tumatakbo sa palayan. Magulong-magulo na ang buhok at pananamit niya pero kita pa rin ang kagandahan ng babaeng nakagapos. Duguan ito at namumutla at mukhang nasa bingit na ng kamatayan. Nakayuko na lang siya at hindi na gumagalaw. Pero hindi pa rin nakontento si Doña Rosa. Lumapit ito sa dalaga at gamit ang kanyang matatalas na kuko. Kinuwitan niya ang balat ng babae. Nagdugo ang balat nito at nagsimula niyang higupi ng pulang likido mula sa babae. Bumuka ang mga mata ng babae at sinubukan itong sumigaw, kaso nakabusal ang kanyang bibig. Sa wakas, nagkita rin tayo, Camila. Oo, buhay pa siya. Pero hindi na ito magtatagal. Siya ang unang asawa ni Henry. Pero pagpasensyahan mo na. Nawala na ang kanyang angking kagandahan dahil napunta na sa akin. Anong ginawa mo sa kanya? Maawa ka naman! Hirap na siya! Kilala mga bangkilan sa kakaiba naming kagandahan. Pero hindi ko may tatanggi na may edad na ako. At kailangan ko nang kunin ang enerhiya at kabataan galing sa iba. Kaya naman pala dahil pangit ka na. Ngayon lang to. Dahil hindi pa ako nakakakain. Makikita mo, babalik din ang kagandahan ko. Matapos kong maghapunan. Hapunan? Oo, kayo. Kayo ang hapunan ko. Tulong! Tulong! Sumigaw ako ng sumigaw ng tulong dahil nagsisimula na si Doña Rosa sa pagkain kay Camila. Kinakagat at sinisip-sip nito ang babae. Nangingisay na siya at alam kong
susunod na ako. Shh! Huwag kang maingay. Baka dumating na si Henry at marinig ka. Tumahimik ka. Kung ayaw mong busalan din kita. Hindi niya alam na nandito kayo. Bakit mo ba binibiktima ang mga mahal na anak mo? Hindi ba dapat bilang ina, gustuhin mong maging masaya siya? Oo. Pero kinamumuhian ko kayo. Dahil likas sa inyo ang kagandahan at kabataan na ngayon ay kailangan ko pang puwersahan kunin. Maiintindihan naman ni Henry. Naging abala ang aswang sa pagkain sa babae. Dahil doon, pinilit kong kumilos kahit nauubos na ang lakas ko. Dahan-dahan akong gumapang palabas ng bodega habang busy na nagpipista si Doña Rosa. Umabot ako sa gitna ng mga palayan. Kinailangan kong magpahinga saglit dahil ayaw tumigil ng pagtagas ng dugo ko sa batok at pag-ikot ng mundo ko. Medyo naliligaw na rin ako sa taas ng mga palay. Hindi ko na alam kung saang panig ako dapat magpunta. Hindi ko na narinig ang boses ni Henry. Hinahanap niya kami. Marisol, Ma, nasan kayo? Anong nangyayari? Henry! Henry, tulong! Sumagot ako kay Henry sa pag-aakalang tutulungan niya ako. Pero hindi si Henry ang nakatagpo sa akin sa gitna ng palayan. Napalingon ako dahil isang nilalang ang lumilipad sa taas ng pwesto ko. Si Doña Rosa, bumalik na ang kagandahan niya. At mas importante pa ron, meron siyang mga malalaking pakpak. Sinubukan kong tumakas at magtago sa mga palay pero sa isang iglap, naramdaman ko na lang na nasa ere na ako. Nagpumiglas ako pero wala akong laban sa napakalakas na aswang. Bigla siyang kumagat sa leeg ko at nagsimulang higupin ang dugo ko. Ramdam ko ang tuluyang pagkaubos ng dugo ko. Lupaypay na ako na nakalambitin sa ere habang inuubos ni Doña Rosa ang buhay ko nang biglang sumigaw ng malakas si Henry. Camila? Diyos ko! Ma! Bakit pati si Camila? Sabi mo umalis lang siya. Ayaw na niya dito sa asyenda pero pati siya biniktima mo. Iho, pasensya ka na. Nagutom na kasi talaga ako. Naubos na ang mga tauhan natin. Hinulog ako ng aswang sa bodega para kausapin ang anak niya. Sinubukan ni Henry kalagi ng pagkakagapos kay Camila pero pinigilan siya ni Doña Rosa. Lalong nagalit si Henry. Sabi ko yung mga ayaw ko lang. Hindi ka na nga nakontento sa mga tauhan pati ba naman si Camila? Binigay ko na sa yung mga nobya ko lahat ng babaeng naloko ko. Pero sabi ko, wag lang yung mga nagugustuhan ko talaga. Alam ko, pasensya ka na. Hindi ko sinunod ang usapan natin. Huwag ka nang magalit, Henry. Alam ko ang sakripisyo mo para makuha lang ang mga magagandang babae para sa akin. Hindi ko kasi talaga mapigilan. Teka, huwag mong pakawalan si Camila. Ganito na lang. Hindi ba gusto mo rin itong bago mong asawa? Pumili ka ng isa, pakakawalan ko. Pero hindi pwede na pareha sila. Kailangan ko pang kumain. Pero naging mabait din si Marisol sa akin. Mamili ka. Siya o si Camila? Si Camila. Siyempre, mahal ko si Camila. Kunin mo na si Marie. Kainin mo na siya pero pakawalan mo si Camila. Sa wakas. Matagal ko nang gustong patayin ang babaeng yan. Isa pang malaking dagok ito para sa akin. Napakasakit na maliban sa pangloloko at pagtataksil sa akin, harap-harap ang pinili ni Henry na mamatay ako. Pero hindi ko na ito masyadong napansin dahil may papalapit na aswang sa akin. Sinunggaban ako ni Doña Rosa habang kinakalaga ni Henry si Camila. Tinanggal ng lalaki ang pasak sa bibig ni Camila at inakay ito patayo. Napakasakit ng mga pag-atake sa akin ng aswang at wala na akong magawa kundi itaas ang mga kamay ko para hindi niya tuluyang mawarak ang leeg ko. Patuloy niyang kinakagat ang mga braso ko nang bigla na lamang itong huminto.
Anong ibig sabihin nito? At sino ka? Dito na magtatapos ang karahasan mong aswang ka. Sa buntot, pagi at punyal ko, magtatapos ang buhay mo. Iho, madali! Bago pa siya lumipad at makatakas! Ito ang para sa'yo! Kitang-kita ko nang hampasin ni Eddie ng buntot pagi ang pakpak ni Doña Rosa. Namilipit sa sakit ang aswang. Sinabuyan pa siya ng langis ni Aling Tessa at nakuhang saksakin sa tagiliran ni Eddie ng kanyang punyal. Dahil dito, nangisay sa sahigang bangkilan. Sinubukan siyang tulungan ni Henry pero bigla itong nadapa. Pagtingin niya, hawak-hawak siya ni Camila sa binti. Wag mo siya tutulungan! Ilang taon na ang pinatay niya! Wala kayong konsensya, mga hayop kayo! Ni hindi mo man lang ako hinanap. Tuloy-tuloy ang panloloko mo sa mga babae. Pero hindi ko alam na nasasaktan ka niya. May usapan kami. Minahal kita. Minahal naman talaga kita. Maniwala ka. Oo, pero mas mahal mo ang nanay mo. Mas pinili mong gawin ang mali para sa kanya. Dahil dyan, magbabayad ka! Sa sobrang galit ni Camila, kinuha niya ang lubid na pinantali sa kanya at nilagay ito sa leeg ni Henry. Nagkagulo ang dalawa at nagpambuno. Para bang bumalik ang lakas ni Camila dahil sa kagustuhan niyang makapaghiganti. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, patuloy ang pagtugis ni Eddie at Aling Tessa kay Doña Rosa. Hindi ko napansin na meron na palang kumakalat na apoy sa loob ng bodega dahil sinusubukan ni na Eddie na sunugin ang aswang. Itong nararapat sa'yo. Dapat masunog kang babae ka. Pinahirapan mo ako ng gusto, pero makagaganti na ako sa'yo. Eddie, ang apoy! Silaban mo na yung aswang na yan! Sumigaw si Doña Rosa nang hablutin ni Aling Tessa ang nangunguluntoy niyang pakpak para hindi siya makatakas. Hinarap ni Aling Tessa ang aswang kay Eddie para tuluyan na siyang sunugin. Marie, lumabas ka na. Delikado na dito. Dali! Pero si Camila! Sandali! Ako ang ligtas mo! Patawarin mo ko! Hindi ko sinasadya ang lahat. Pwede kitang gawing pangkilan. Ililipat ko sa iyo ang kapangyarihan. Sabihin mo lang sa kanila na uminto. Tama na, Rosa! Igilan mo na yung kalokohan mo! Tanga na lang ang maniniwala sa'yo! Buisit ka talagang babae ka! Marisol. Marisol ang pangalan ko. Hindi babae o hampas lupa. Sinabi na nga Marisol o Marie for short, di ba? Eddie, sunugin mo na yung hayop na yan. Henry! Anak! Tulong! Pero hindi na siya matutulungan ng anak niya dahil nakamit ni Camila ang paghihiganting inaasam. Nakita kong nakapalupot ang tali sa leeg ni Henry at hindi na ito gumagalaw. Dali-dali akong tinulungan ni Eddie palabas habang si Aling Tessa ay inaakay naman si Camila. Sa huling pagkakataon, narinig namin ang malakas na pagtangis ng aswang. Hindi lang dahil nasusunog siya, pero dahil na rin napatay ang anak niya. Pinanood naming matupok ang bodega at ang mag-ina sa loob ng apoy. Laking pasasalamat namin ni Camila na nakatakas si Aling Tessa at nagawa niyang makahingi ng tulong sa labas. Hindi man pinili ng mga pulis na makinig kay Eddie, nagkatagpo naman silang dalawa ni Aling Tessa sa bayan at naabutan kami sa oras na pinakakailangan namin sila. Kalaunan, nakarecover kami ni Camila at Aling Tessa sa mga ginawa sa amin ng aswang. Nakahanap ng ibang trabaho si Aling Tessa at mabuting amo. Pinili naman ni Camila na magbagong buhay sa Maynila at kalimutan na ang sinapit niya sa hasyenda. Ako naman, minabuti kong bumalik sa aming bayan kasama si Eddie. Nagkatuluyan din kami ni Eddie at namuhay ng simple pero matiwasay. Hindi man ako sa hasyenda nakatira,
Sapat na sa akin ang lahat basta't ligtas at malusog ang pamilya ko. Hindi ko magagawang kalimutan ang nangyari at gusto ko rin itong maging leksyon sa akin at ngayon sa lahat sana ng listeners ng channel na ito. Mahirap mabulag sa pag-ibig dahil titiisin mo kahit ano, kahit hindi na tama. Kahit labis-labis na at nagpapakatanga ka na lamang. Mabuti na lang at nagising ako agad bago pa mahuli ang lahat para sa akin. Pero para sa mga babae dyan, kung masyadong mabilis ang mga pangyayari, pag-isipan muna. Dahil baka iba na ang intensyon. At hindi rin naman masama ang magmahal ng isang mama's boy. Kaso, suriin nyo ng mabuti. Kasi baka mas mahal pa rin niya pala ang nanay niya kesa sayo. Hindi na sulit ang pagtitiis kung ganon. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento.